Maraming tao, ang ilang mga bisita ay naghihintay na sa loob ng VIP conference room. Personal na nagbuhos ng tsaa si Presidente Chin para sa akin bago ipinakilala ang lahat matapos ang isang simpleng pagbati, tumingin ako sa paligid ng silid at kalmadong nagsabi, "Salamat sa pag-imbita sa inyong lahat dito sa tila nagmamadaling paraan, nagmamadali ako, kaya nagpa siya akong asikasuhin ang lahat ng sabay-sabay, ngunit naniniwala ako na kayong lahat ay magiging lubos na masaya sa ating paparating na pag-uusap." Ang bawat naruroon ay isang bihasang negosyante, kaya natural na walang nagalit sa mga ganitong bagay. Bukod pa rito, bago dumating ay ipinaalam na sa kanila ni Presidente Chin na ako ay isang napakatatakot na mamimili na may hawak na cash. Dumiretso agad ako sa punto, magsimula tayo sa mga ari-arian. Ilang tao ang agad na nag-abot ng makakapal na salansan ng mga inihandang dokumento. Mayroong higit sa 30 marangyang flat at mga bilya sa kabuuan, mabilis kong binuklat ang lahat, sa totoo lang, ang tanging pinapahalagahan ko lang ay ang kapaligiran at ang mga presyo, ang bawat proyekto rito ay isa sa mga pinakasikat na marangyang subdivision sa lungsod, at ang mga presyo ay malayong lampas sa kaya ng mga ordinaryong tao, kahit ang pinakamurang flat ay nagkakahalaga ng higit sa 200,000 yuan bawat square meter, at ang pinakamaliit na unit ay higit sa 230 square meters. Gumugol ako ng halos isang oras sa pagsusuri ng lahat bago tuluyang tumingala. Noon, isang nakakahon na pagkain na may kanin at gulay ang tahimik nang nailagay sa tabi ko. Ibinaba ko ang mga dokumento at kalmadong nagtanong, "Kung bibilhin ko ang inyong mga ari-arian, anong karagdagang benepisyo ang maaari ninyong ialok?" Nagpalitan ng tingin ng mga kinatawan bago ipaliwanag ang kani-kanilang mga benepisyo. Karamihan ay nag-alok ng 3 taon na libreng property management fees, mga utility heating fees, libreng parking spaces, at 10 beses na buong paglilinis ng bahay sa loob ng 3 taon. Tinantya ko ang mga numero sa aking isip. Ang pinakamurang marangyang flat ay nagkakahalaga ng 46 na milyong yuan, habang ang pinakamahal na villa ay nagkakahalaga ng 800 milyong yuan. Sa kabuuan, mayroong 32 ari-arian, 25 marangyang flat at 7 villa na may kabuuang presyo na 4.3 bilyong yuan. Dahil may higit sa 7.4 bilyon na nakaupo sa aking account, natural na hindi ako natatakot. Sa katunayan ay nasa sabik ako dahil ang nag-iisang transaksyon ito ay magbabalik ng higit sa 43 bilyong yuan sa pamamagitan ng sistema. Syempre, dahil napakalaki ng halaga, ang cashback ay darating ng patingi-tingi. Dahil ang lahat ay inayos ang nagmamadali, ang mga nagbebenta ay nagdala lamang ng mga dokumento ng ari-arian, walang sino man sa kanila ang nag-asahang magsasara ang kasunduan ngayon. Kung sa bagay, sino ba naman ang mag-aakala na ang isang tulad ko ay bibili ng bilyon-bilyon halaga ng mga ari-arian sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga larawan? Mabuti na lamang, pagkatapos ng isang tawag sa telepono, ang mga tao ay nagmamadaling pumunta upang ihatid agad ang mga kontrata. Humarap ako sa 3 kinatawan ng kumpanya ng yate na nakaupo sa malapit. "Mga Ginoo, pakitingin din ang inyong mga materyales." Mabilis na iniabot ng 3 ang kanilang mga dokumento nang may paggalang gamit ang 2 kamay. Matapos itong baklatin ay tumango ako. Gusto ko ang 3 yate na kasalukuyang magagamit. Kukunin ko ang lahat ng iyon. Bukod dito, gusto ko ring magpa-custom build ng isa pa. Ang isa sa mga kinatawan ay agad nang ngumiti ng may kumpiyansa. "Gigi, go, walang anumang bagay na hindi namin kayang itayo." Tumango ako ng may kasiyahan bago mabilis na inilista ang aking mga kinakailangan. Kalahating oras ang nakalipas matapos talakayin ang lahat ng detalyado. Sa wakas ay sinabi ko, ang aking mga kinakailangan ay mahirap, kayong 3 ay maaaring magpaligsahan at tingnan kung sino ang may kakayahang kumuha ng order na ito. Sa wakas ay dumating na ang mga kontrata ng ari-arian at agad kong sinimulan ang pagpirma sa lahat. Habang binibigyan ng oras ang mga kumpanya ng yate na mag-usap sa kanilang sarili, sa parehong oras, tumanggap din ako ng mga materyales mula sa ilang kumpanya ng pribadong eroplano. Matapos suriin ang mga ito ay bahagya akong napasimangot. Sa totoo lang, hindi ako ganap na nasisiyahan, ngunit wala akong magagawa. Ang mga pribadong eroplano ay napakamahal, at halos walang sino man ang nagtatago ng mga nakahandang stock. Ang lahat ay nangangailangan ng paunang customization. Muli kong sinimulan ang paglilista ng aking mga personal na kinakailangan, habang ang mga kinatawan ay mabilis na nakikipag-ugnayan sa kanilang mga manufacturer sa likod ng mga eksena. Ang aking mga kahilingan para sa pribadong eroplano ay katulad ding matindi. Habang nagsasalita ako, ang lahat ay mabilis na nag-take notes at nagpasa ng impormasyon sa kanilang mga kumpanya. Si Presidente Chin ay nakaupo sa malapit na mukhang tulala. Bilang isang presidente ng bangko, itinuturing niya ang kanyang sarili na isang tao na nakakita na ng hindi mabilang na mayayamang kliyente noon, ngunit ngayon ay tunay niyang naramdaman na ang kanyang pananaw sa mundo ay gumuho. Ang mga ordinaryong tao ay nagtatanong pa rin tungkol sa mga presyo kapag bumibili ng mga gulay sa palengke, ngunit pumipirma ako ng bilyong yuan ng mga kasunduan ng casual na tila bumibili lamang ako ng mga repolyo. Sa lalong madaling panahon matapos iyon, ang mga kumpanya ng yate ay sa wakas ay nakarating sa isang conclusion. Ang isa sa dem ay opisyal na tumanggap ng aking custom yacht project. Ang yate na aking hiniling ay nagkakahalaga ng kabuuang 2.5 bilyong yuan. Kahit sa pandaigdigang saklaw, ito ay kabilang sa mga pinakamarangyang super yacht na umiiral. Nang walang pag-aalinlangan ay agad kong inilipat ang buong 2.5 bilyon. Pagkatapos ay binili ko ang 3 nakahandang yate na pinili ko kanina sa halagang 400 milyong yuan, nilagdaan ko ang mga kontrata at nag-swipe ng aking card nang hindi man lang kumukurap. Ang aking balanse ay pansamantalang bumaba sa 7.22 bilyon. Para sa manufacturer ng yate, ang proyektong ito mismo ay isa ng hindi kapani-pani walang hamon. Ang yate na aking hiniling ay dambuhala at ilagyan ng mga world-class na marangyang configuration. Kahit sa buong mundo, tanging ang mga nangungunang kumpanya lamang ang may kakayahang magtayo ng ganitong bagay.